Sino ang susunod na uupo sa Malacanang pagkatapos ni PBBM? Sa mga latest survey, isang pangalan ang laging nangunguna, si Vice President Sara Duterte. Pero naisip nyo na ba, ano nga ba ang magiging mukha ng Pilipinas sa ilalim ng isa namang Duterte? Ito ba ay pagpapatuloy ng Uniteam o isang malaking pagbabago sa direksyon ng ating bansa? Pag-usapan natin yan. Una, ang security at discipline. Alam nating lahat ang tatak Duterte pagdating sa disiplina. Sa ilalim ni Sara, posibleng makita natin ang mas malakas na pagtulak sa mandatory ROTC at mas mahigpit na kampanya laban sa insurhensya at droga. Pero ang tanong ng marami, paano ang human rights? Ito ang magiging sentro ng debate. Pangalawa, foreign policy. Sa ngayon, medyo tense ang relasyon natin sa China dahil sa West Philippine Sea. Kung si Sara ang magiging presidente, marami ang nag-aabang kung babalik ba tayo sa independent foreign policy ng kanyang ama na mas malapit sa Beijing o mananatili tayong kaalyado ng Tate US. Pangatlo, ang social services. Huwag nating kalimutan ang kanyang inday para sa barangay sa Davao. Bilang presidente, asahan ang mga programang diretso sa tao, lalo na sa mga malalayong probinsya sa Mindanao na solid ang suporta sa kanya. Pero hindi ito magiging madali. Sa ngayon pa lang, kaliwat kanan na ang hamon mula sa issue ng confidential funds hanggang sa mga usaping impeachment. Ang 2028 ay hindi lang laban para sa pwesto. Ito ay laban para sa legacy ng pamilyang Duterte. Sa huli, ang desisyon ay nasa kamay pa rin nating mga botante. Ang pag-upo ba ni Sara Duterte ay magdadala ng tunay na pagkakaisa o mas lalong maghahati sa ating bansa? Kayo mga ka-YouTube, ano ang tingin nyo? Handa na ba ang Pilipinas para sa isa pang Duterte sa 2028? Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang political analysis. I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Hanggang sa muli.